Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Capricorn. Paunang mensahe po ninyo ay Prince of Autumn. Dito sa Prince of Autumn, ang iba sa inyo dito is really going to take a wise action, inspired action, but with caution. So, napakaganda kasi magiging sigurista kayo dito. So, kung ano man ang plano ninyong gawin, yan ay gagawin ninyo ng dahan-dahan. Yan ay gagawin ninyo ng maingat. Pag-aaralan, mag-strategize, maniniguro kayo na nasa tamang path kayo, na tama yung daan na tatahakin ninyo dito. You're going to pay attention to the details, yung ganon, So, maingat kayo sa ngayon, Capricorn. And even sa mga sasabihin ninyo, talagang pag-iingatan ninyo yan, pag-iisipan mabuti. Four of Winter, ayan, so set aside your concerns for now. At you can make a decision later anyways, Yan ang paunang salita dito para sa inyo. So, maaaring ang iba sa inyo dito may pinag-iisipang diskarte or may hinaharap na decision making, but siguro pagod kayo, you are mentally, emotionally tired siguro na kayo sa inyong sitwasyon, kaya ngayon parang inaanyayahan kayo na magpahinga muna kayo, step back a little muna sa kung ano man ang pinagkakabalahan ninyo, pinag-iisipan ninyo, pinagdidiskartehan ninyo, so that you can think, you can think wisely. You can think kung ano yung mas mabuting gawin ninyo at this time. Mahahanap ninyo yung solusyon sa problema, yung ganon, possible din, ang iba sa inyo dito iniimbitahan na magpahinga, na mag-rest muna, magbakasyon, dahil siguro nga, physically tired din kayo, maaring burnout na kayo, stressed out kayo, yung ganon, yung parang scattered na siguro ang isip ninyo, kaya you're all over the place. Kaya hindi siguro kayo nakakapag-isip mabuti, hindi kayo nakakapag-desisyon na maayos, kasi nga, siguro, na kayo, you're all over the place na. Two of Autumn, multitasking, definitely. Ang dami ninyo talagang ginagawa, Kaya siguro, hindi na kayo nakakapag-discarte ng maayos dito, because you are multitasking, You are doing too many things at the same time. You are juggling multiple priorities or jobs, or task dito, kaya kayo, busy, you have too much on your plate, pero parang magaling kayo mag-multitask then, Capricorn, kaya kahit ganun pa man, siguro nagagawa pa rin ninyo ng at your best ang mga ginagawa ninyo, yung trabaho, yung task ninyo, yung mga responsibilidad ninyo, obligasyon, nagagawa nyo pa rin, but it's taking a toll on you, So, yung overall health naman ninyo siguro yung nagsasuffer dyan, kasi siguro kulang na kayo sa tulog, kulang kayo sa pahinga, di ba? Kaya kailangan din ninyo ng magpahinga. Alright? Mag-rejuvenate at mag-recuperate kayo. Six of Autumn, help is coming your way, Lalo-lalo na pagdating sa pera. Kung ang inaalala ninyo dito pera, money is coming your way. There could be a windfall of money na parating sa inyo dito, Capricorn, kaya that's really a beautiful blessing. There is an unexpected inflow of money na dadating dito, kaya kung ano man yung needs ninyo pagdating sa pera, rest assured that help, financial help will come your way, meron taong maghahatid sa inyo ng pera, magbibigay ng pera, or magpapautang, or meron sigurong magbabayad ng utang sa inyo, if there is pautang, something like that. So, good luck. We have Four of Spring, beautiful. Meron tayong dalawang 4 na dito, so this is synchronicity. So, I suggest, please look up for the meaning of number 44 for more guidance po, okay? This is a celebratory energy. Maaaring meron kayong accomplishment or achievement, success, siguro personal, or posible din na success ito ng pamilya, kaya magsa-celebrate kayong lahat. Maaari din na there is reunion dito, pagtitipon ng pamilya, pagtitipon ng magkakaibigan siguro, something like that. Or maybe
meron ditong kasalan, maaring meron kayong dadaluhang kasalan or siguro kayo yung ikakasal. Posible din ganun ang ganap dito. Kaya masaya, no? There is celebration. Meron din ditong deep feelings of peace and happiness kasi nga siguro may natupad na kayo dito na something na may na-accomplish na kayo dito na goal ninyo or maybe may dream na nag-come true na. So, posibleng ganon. So, congrats! And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Virgo. Pauna mensahe po ninyo ay Prince of Autumn. This is really good, no? Kasi magiging maingat kayo ngayon. You are going to take inspired and wise action at this time, Virgo. So, this time, magiging maingat na kayo sa bawat bagay na gagawin ninyo or sa bawat salita na sasabihin ninyo. Yung ganun ba, no? You are going to be very meticulous, no? Ngayon, taking attention to details at hindi kayo dito basta-bastang gagawa ng mga bagay na hindi ninyo pinag-isipan, hindi kayo nag-research, yung ganon. Kaya, ano kayo ngayon, yung parang magiging sigurista kayo, no? Sa ngayon, Virgo. So, what else? We have Four of Winter. Pagod kayo, Virgo, pagod. Maybe this is physical exhaustion, mental, emotional siguro. Lahat-lahat na, pagod na kayo. Kaya kailangan na ninyong magpahinga, matulog muna kayo, magbakasyon, mag-step back muna kayo, time out muna kayo sa kahit ano man ang inyong pinagkakabalahan. Not necessary naman na ilang araw kayo, 'di ba, na magbabakasyon. Well, kung kaya, 'di ba? Why not? Pero kung hindi naman, you know, maybe you just need a day off dito at para makapag-rejuvenate naman kayo, makapag-refill naman kayo ng inyong cup, no? You can recharge, kumbaga, so that when you get back to your work, malakas na uli kayo, makakapag-focus na kayong muli, no? At may kalinawan na din sa inyong isipan. So, you really need to take a vacation or pahinga lang, no? Tulog lang, yung ganon. Siguro ang iba din sa inyo, no? You may need to step back ngayon sa kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan ng konti para, alam mo yun, makapagpahinga din ang inyong isipan. Kasi siguro, problemado na kayo, maaaring na-stress na din ang isip ninyo masyado, kaya kailangan din ninyo na mag-time out din muna, no? Posibleng ganon. Para parang, yung bang makapag-recalibrate kayo, something like that. So, maybe, meron kayong desisyon na kailangan gawin, pero hindi pa ninyo yan nagagawa. Sa ngayon, indecision is holding you back, no? Parang hindi pa kayo nakaka-desisyon ngayon, nakakapamili. Siguro may mga choices dito sa inyong harapan na tinitignan-tignan ninyo, nagme-mini-mo kayo. Alin ba dito, 'di ba? Alin ba dito yung kukunin ko? Something like that. Posibleng naghati, no? Yung gusto ng isip ninyo at ang puso ninyo, maybe hindi nag-agree sa bawat isa. So, in that case, ano, kaya siguro kailangan din niyo muna. Hindi kayo nakakapag-isip dito na maayos siguro kasi nga, scattered, no, yung isip ninyo, you're all over the place. Kaya kailangan ninyo muna, step back muna kayo, mag-meditate kayo, magmuni-muni kayo, no, spend time by yourself para makapag-isip kayo ng mas maayos, no. We have the Hermit, yan, solitude, this is what is being asked of you, no, for a winter, magpahinga, sa Hermit, ganun din. Kung kailangan ninyo dito na may makausap, no, may makapag-advise sa inyo, humingi ng perspective from other people, then go for it, no. Kung yan ang makakatulong sa inyo na mas malinawan ang inyong kaisipan, magkaroon kayo ng clarity, magkaroon kayo ng clear path, no, na pagdesisyonan ninyo kung ano ang dapat at kung ano ang best para sa iyo, then go for it, okay? Posible din na ang iba sa inyo talaga, kailangan ninyo na mag-spend time by yourself, alright? Yan din ang sinasabi ni Hermit. Energy, spend time alone. Alright? Spend time alone. Mag-solitude kayo. Spend time outdoors, no? With nature. Perfect yan na avenue para sa pag-meditate, no? Kung gusto ninyo. We have Five of Winter. Ayan. So, talagang meron kayong meron kayong indecision or conflict, no? Internal conflict.
Talagang meron kayong pinag-iisipan, nahihirapan siguro kayong mag-isip kung alin yung kukunin ninyo, aling choice, aling option, aling path ang tatahakin ninyo, Virgo. So, this could be internal conflict for some of you dahil nandito tayo kay Hermit, nandito si Four of Winter. So, maybe malalim ang iniisip ninyo dito, hindi pa rin kayo makapag-desisyon. So, posibleng ganun ang sitwasyon dito for some of you. So, good luck, Virgo. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Taurus. Pauna mensahe po ninyo ay Nine of Winter. Taurus, maybe you're worrying something, no? You're worrying about something dito na most likely hindi pa naman talaga ito problema, pero pinoproblema nyo na. Maaari din na this is overthinking and overanalyzing things. Nai-stress kayo over something na hindi naman kailangan, no? Posibleng ganun ang ganap dito. At dahil sa worry na yan, nagmamagnify, no? Yung iniisip ninyo, nagmamagnify yung negative thoughts ninyo, kaya mas lalong dumadami yung naiisip ninyo na problema. Okay? What else? We have Prince of Summer. Beautiful, kasi this is falling in love time, no? Parang siguro ang iba sa inyo dito, alam mo yun, yung mabilis ma-in love. Maaring meron ditong whirlwind romance na mangyari na bigla ang may instant connection kumbaga with another person. Posible din ang iba sa inyo dito kung nasa relationship na kayo, no, so maaring you will be more romantic sa ngayon, flirtatious, no. Maaari din na meron ditong mas lalong, ang tawag dito, mas lalong passionate kayo with your person, yung ganon. So, parang magle-level up din dito ngayon ang sweetness or yung passion na pinapakita ninyo sa inyong person, no? Kung meron na kayong relationship. Princess of Winter. Ayan. So, there are information na makasasagap kayo sa ngayon, Taurus, and that could hurt, no? Kasi sometimes, yung katotohanan, 'di ba? Nakakasakit ng damdamin paminsan. Kaya maaring meron dito kayong maririnig na katotohanan at maaring yan ay hindi ninyo masyadong ma-welcome ng maayos, no? Posibleng ganon. Posible din, for some of you, Taurus, maaring kayo din yung may hawak na truth. Kayo yung may hawak ng impormasyon na to na medyo sensitive. At inaanyayahan din kayo na kapag ganun din ang sitwasyon, ano, deliver that information with kindness naman, no? Tignan din ninyo kung paano ninyo sasabihin yung katotohanan na yan o yung informasyon na yan na alam naman ninyong hindi yan makakasakit ng damdamin ng iba, no? What else? We have 6 of Autumn. Ayan, dito naman sa 6 of Autumn, this is good news para sa inyo, kasi kung may kailangan kayo sa ngayon, whatever it is that you need, that will be met. Kung pera yung kailangan ninyo dito, rest assured that money will come in, kasi merong unexpected inflow of money dito na parating. Merong windfall, di ba, of money dito. You may not know sa ngayon kung saan yan manggagaling, but that could come from different sources, yung pera na yan, pero ikakagulat nyo na lang na, di ba, meron na kayong na-receive na pera. Posible din ang iba sa inyo dito magkaroon na ng pagkakataon na makabayad na kayo sa utang, kung meron kayong mga utang, or posible din na merong magbabayad sa inyo ng mga pinautang din ninyo in the past, diba? Di maganda. What else, Taurus? We have 10 of Autumn. Beautiful. This is wealth, no? This is wealth. This is about prosperity and abundance, no? At siguro ang iba sa inyo dito, nandun na kayo sa punto na established na ang source of income ninyo, established na yung trabaho ninyo, o yung money path ninyo, established na siya. Kaya
sigurado na kayo, no, na meron talaga kayong pagkukuhanan ng pera. At maybe sa ngayon, nandoon na kayo sa punto na nagsisimula na kayong mag-save ng pera, nagsisimula na kayong mag-save for your financial future, nag-establish na kayo for your financial security and stability for the long term. So, posibleng may mga ganun na kayo, nagsisave na kayo for retirement, maaaring nagsisimula na din kayong mag-invest ng pera ninyo para sa inyong future, yung ganon. So, maaaring ganon ang mga ganap dito for some of you. We have 7 of autumn. Ayan. So, be patient, okay? And don't worry. Ayan. So, siguro, yung worry na to, maaring related yan nandito, no? Maaring naghihintay kasi kayo dito ng ng bunga ng inyong pagsisikap, no? Maybe you are waiting already or expecting siguro the fruit of your labor, no? So maaring ganun ang ganap. Kaya ang ganap dito, mangyayari dito, parang inimbitahan kayo dito na teka lang, magpasensya ka muna kasi lahat naman ng bagay, di ba, nangyayari according to the divine order and timing. Kahit ano man ang pilit natin, ano man ang gawin natin, if it's, kung hindi bukol, hindi uukol. Mali. Sorry naman. Kung hindi ukol, hindi bubukol, hindi ba? Kaya kahit anong pilit natin, kahit anong insist natin, if it's not meant to happen yet, talagang hindi pa mangyayari. Kaya, at this point, no, maaaring ganun ang sitwasyon, kaya inanyayahan kayo dito na have patience and don't worry. Okay? Don't worry kasi i-offer nyo na lang yan sa divine universe, no? Yung mga concerns niyo, yung worries niyo, just lift it all up to God at bahala ng Panginoon dyan to carry to take care of it for you, no, Tauro? So good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.